ng Best Foreign Language Film. At as expected, hindi naman po nakapasok doon yung entry po ng Philippines. Isa po nakapasok doon ay ang How to Make Millions Before Grandma Dies in Thailand. I don't know kung napanood po ninyo yun, na nag-hit po dito sa Pilipinas at lagi sinasabi po ng mga filmmakers na kaya natin gumawa ng gano'n kasimpleng pelikula. Since nakikita naman po ang pagpupursige ng Administrasyong Marcos po na magbigay suporta sa ating film industry, meron po ba kayong maisa-suggest para po or may isip na para gawin natin para po may tulong, lalo na sa tulong na po ni Senator Amy na mapalakas po tayo globally at makapasok tayo sa Oscars? Actually, magandang panahon ngayon eh. Talagang timplang-timpla na yung panahon na nauso yung iba't ibang Australian film. Naalala po ninyo, nauso lahat ng Black US na mga film, puro Afro-Americans ang nauso. Eh ngayon, napansin natin, mga sunod-sunod na taon, may Koreano na, di ba, may Thai. Yung Asia Pacific na mga kwento, handang-handa na ang mundo na makinig sa mga kwento natin sa Asia Pacific. So, tama naman yung mga nangangarap magkaroon ng Oscar, pero totoo na kamutan na ng mga Pilipino, mga Oscar, sa larangan ng animation, halimbawa, marami na rin mga Pilipino nakatanggap ng Oscar dyan. Mga maliliit na, for example, yung mga short film, andyan yung mga Pixar. Sa Frozen po. Yan, ang dami-dami ng Pilipino nakatanggap sa animation. Yun ang totoo. Kaya, ang maliwanag, handa na tayo talaga dapat pagkaisahan natin yung kwentong kakaiba at Pinoy na Pinoy. Importante yun eh. Pero sa akin naman, ang importante hindi yung mga awards. Ang katutak na ang naani na award ng ating mga filmmakers. Ang importante yung base, yung creative industry. Na talaga yung creative industry natin ay umusbong at umunlad, lumaki pa. Dahil mahirap ngayon, nahihirapan ngayon ang film industry natin, talagang matindi ang kompetisyon at yung teknolohiya ang bilis-bilis magbago. So, yun ang kailangan natin ngayon. I think, for me, it's more important that all those in the creative industry are working, that they are profitable, and that they have good projects with a potential world-class audience. Senator, ba't hindi yung itutuloy-tuloy ang pagpuproduce? Wala, bisi-bisi yan eh. Napakaw ko sa Senate eh, nakita naman ninyo, namamayag pa, puro sa artista din. Kaya kailangan na double time ang trabaho. Thank you, Gorgie. Pero meron po kayong bibigyan kayo ng mga grants, di ba? Ang Creative Industries Awards, meron tayong contest, yung Young Creatives, yung nabanggit ko kanina. At bongga yung premyo sa 7 sektor ng animation, games, songwriting, script writing, theater, digital content, game development, and graphic novel. Sa 7 yun, 1 million each ang premyo. So, bongga talaga yung premyo. Nakapagbigay na kami ng siguro 14 million na kasi season 2 na kami. At inaasahan ko na talagang marami pang lumahok ngayon sa season 2. At tulad ng sinabi ko kanina, nung umpisa, nadagdagan na rin namin ng pambata, yung elementary. Kasi maraming nakikilahok at nagpupumiglas na sumali. 9-10 years old lang sila. Ang galing na nila magkwento. Tapos-tama yun. Doon talaga dapat mag-umpisa. Kaso nga lang, maan pa naman yung over 35. Kasi wala naman daw contest na milyon-milyon ang premyo. Tama nga, iisipin ko, sabi ko, maghanap muna tayo ng pera. Very bad yung ating budget sa 2025. Natanggal lahat ng gusto natin gawin. Pero Senator Amy, nung nakaraan niya, kausap namin si Congresswoman Lani Mercado Revilla. Sobrang puri niya po yung project niya. May mga iba rin na taga-Bacoor. Yes, maraming taga-Bacoor na nanalo. Tapos yung mga taga-Angono, Rizal. Sobrang artist nila doon, kakaiba. At natuwa rin ako kasi ang daming nanalo na musiko, taga Mindanao.
Yung mga tunog, ang instrumento nila, kakaiba. Ibang-iba din. Sabi nga nila, dagdagan daw ng passion eh. Talagang isi-sweep daw nila yan eh. Ang yayapang nga, ang ganda eh. Thank you. Ito, very quick lang. Yes, Janice, wala ng mic. Kasalukuyan. Senator, we appreciate your help to the industry po kasi malaki po talaga ang naitutulong. Ayan. Opo, we appreciate your big help to the industry po, Senator, para mapaganda yung ating movie industry. Pero isa po kasi sa mga problema ay yung mga celebrities po na nai-involve sa drugs. And recently po, may balita na balak daw pong ipatawag ng Senado sina Maris Racal at Anthony Jennings. Is it true po ba at ano na po ang update dito? Eto nga, talagang kinakailangan palibasa hinahangaan at nagiging halimbawa ang mga artists, ang ating mga celebrities. Kinakailangan they should be held to a higher level of conduct and morality. Ang problema kasi, sila ang ginagaya ng kabataan, sila ang iniidolo, tapos sila pa ang nagkakalat. Huwag naman sana. Dapat alagaan rin nila yung sarili nila at intindihin na yung imahe nila, yun na ang pinaninindigan at paniniwalaan ng mga kabataan. So, eto nga, nabalitaan ko na magkakaroon ng iba't ibang investigasyon. Unang-una, parati ko sinasabihan ng ating mga law enforcement, huwag kayong masisinda kahit artista yan ang sikat. Imbestigahan ninyo at talagang patawan ng sapat na parusa. Hindi naman na dapat inaareglo, palibasa may kaya, may abogado at natatakot sa may hawak. Huwag ganon, dapat talaga tuloy-tuloy. Dapat mas stricto nga kung tutuusin kasi parang opisyal na rin sila kasi hinahangaan ng todo. Pero yung sa pag-iimbestiga, mapapansin niyo, parati akong absent sa investigasyon, tinatamad ako dyan sa investigasyon, sa totoo lang. Masipag ako sa ibang bagay. Pero pag-investigasyon, para sa akin, kapag nag-imbestiga na at nakita na may ebidensya na, tigil na. Tama na, i-turn over na sa ating mga investigador na totoo, yung CIDG, NBI. Ibigay na sa mga professional, higit sa lahat, patawan na ng kaso, dalhin na yan, kalagkarin na yan sa korte. Kung may sala, parusahan na. Wala nang ekse-eksena. Yun na ang problema natin dyan. Nasisira tuloy yung pangalan ng ibang politiko na sinasabi, hindi na daw in aid of legislation, kundi in aid of re-election. Hindi dapat yun. Kasi hindi naman kami huwes eh. Hindi naman kami magkokompit. Hindi naman namin kayang patawan ng kaso. Hindi kami maghahay ng anumang criminal asunto. Wala naman kaming kapangyarihan na magkulong ng isino. I-turn over na, kaagad-agad, para maparusahan na yun sa lalong madaling panahon. Very well said, Senator Amy. Thank you very much. Janice, eto last na. The Speed President, Salve Asis.